buntis ako. Nataranta ako kasi hindi ko alam kung sino ang ama. Real talk, real life, real story. Dear Project Life, ako po ay nagkasala sa partner ko. Nagsimula ito nakaraang taon, August to January. Nag-work ako sa isang kilalang store bilang canvasser or agent. Sa sobrang busy sa trabaho, unti-unti kaming nawalan ng time sa isa't isa ng asawa ko. Pareho kasi kaming pagod. Simula nung nagka-work ako, hindi na ganun kalinis at kaayos ang bahay. Kada linggo ang daming nagbabago. Dating nag-work as rider yung asawa ko sa negosyo ng kapatid ko. Kaso, parang may ego. Na napagod siya kahit malaki ang kita niya. Kaya nag-resign siya. In-apply ko siya sa JNT. Lagi ko pa siyang tinutulungan noon mag-deliver. And then one day, may offer nga po na maganda. Mag-sales agent. Kaya nag-start ako mag-work. Siguro po nasanay siya na mula June to August, natutulungan ko siya mag-deliver. Nag-iba po kasi noong September. Kasi naghahabol na din ako ng benta. Kasi malaki ang incentive. And at the same time, nagkakaroon ako ng mga bagong kaibigan. Madali po kasi ako ma-attach sa mga kaibigan ko. Hinahatid sundo pa ako ng asawa ko noon. Pero may time, pag sinusundo niya ako, napapahiya niya ako sa work. Kasi dala na po siguro ng pagod, nasisigawan niya ako. Napapahiya na hindi niya nalalaman. Pero napapansin to ng mga kasama ko sa trabaho. At dahil sa lumaki ang incentive ko at nagkakasundo-sundo kami ng mga kawork ko doon, nauso na ang inuman. Nagkakayayaan. Noong una sinasama ko pa ang asawa ko. Kaso, mainitin ang ulo niya at palaging galit. Hanggang sa napikon na din ako. May mga advice na yung mga kaibigan ko na hindi ba natutuwa yung asawa mo na natutulungan mo siya sa financial na gastusin niyo? At the same time, hindi ko napansin na napapabayaan ko na pala ang bahay at ang mga bata. Masyado na ako nag-enjoy dahil kasama ko mga kaibigan ko. Nakalimutan ko na may pamilya ako. Nasabik siguro ako. Dati inaaya ko pa yung asawa ko, pero dahil sa hindi naman niya ako pinapansin, hinayaan ko na lang siya. Hindi na ako nagpapaalam. Until isang araw, nag-iinom kami. Nauso na yung tuksuhan, asaran na crush na ganito si ganyan, biruan, pero napunta sa totohanan. Hindi ko din akalain na yung TL ko may gusto daw sa akin. Siguro sa sobrang hindi na namin maramdaman ang isa't isa ng asawa ko dahil pareho kaming busy na sa work at may kanya-kanyang buhay. Nakalimot ako. Naging attached ako sa TL ko. Naging kachat ko siya. Gumawa siya ng dummy account. Then nagiinom. Hanggang one time, may nangyari sa amin. Mga month of November at naulit ito ng December. Mga panahon na yon, yun yung nagiging mabait na ang asawa ko at inaasikaso na niya ako. Kinalambing, kinakausap. Pero pinagtatabuyan ko. Kasi sabi ko, bakit ngayon parang mahalaga ako? Pero noong una, lagi mo akong pinapahiya sa trabaho. Naging secret relationship kami ng TL ko. Pareho kaming pamilyado. Pero hindi alam na mga kawork ko yun. SO lang. Yung asawa ko, parang may kutob na. Kasi nabasa niya yung convo namin. Lagi niya ako sinusuyo, sinusundan at pinatrap. Noong time na yon, naging ninang pa ako ng anak ng TL ko. Tapos may mga money involved na din kasi inuutangan niya ako noon. May ilan sa mga friend ko ang nakaalam. Sabi nila, tigilan ko na daw kasi baka pineperahan lang ako. And then one time, nag-chat sa akin yung asawa ko. Mga December yon, magpapakamatay daw siya. Doon na nagulo yung isip ko. Feeling ko, nasasakal na ako. Inadvisean ko siya na wag niyang gagawin. One time,
Sinundo niya ako sa work. Pero hindi ako sumama. Kinuha niya yung bag ko doon. Nagalit ako. Kasi andun yung ATM na nakasanla ng mga kasamahan ko sa work. Naging utangan at sanlaan din kasi ako ng ATM ng mga kasamahan ko. Kasi malaki ang commission ko that time. Unti-unti ko na-realize yung work. Kasi parang niloloko pala ako ng mga kaibigan ko at nasa paligid ko. May mga tao na naninira sa akin at nagpapadala ng message sa asawa ko. Nagalit ako. Nagsumbong ako sa lola ko na ganito ganyan, pero hindi ko sinabi yung totoo. Kinausap niya yung asawa ko at nag-decide yung asawa ko na umalis sa amin. Noong una masaya ako kasi nabawasan ako ng sakit sa ulo. Pinutol ko na din yung ugnayan namin ng tiyan ko. Dumating yung Pasko at New Year. Na-realize ko mga pagkakamali. Yung tao pala na pinagtatabuyan ko, yun pala yung pwede ko maging kakampi. Ako na pala itong mali. Ako pa itong nagagalit. Pinatry ko siyang kausapin. Kaso yung asawa ko na yung ayaw. Nasaktan daw siya ng sobra. Pinalipas ko yung panahon. January na. Feel ko. Buntis ako. Nataranta ako. Kasi hindi ko alam kung sino ang ama. Kasi kahit on and off kami ng asawa ko, lagi pa din may nangyayari sa akin. Nalaman ko 2 months and 2 weeks na. So nagbilang ako, mga October to na buo eh. Wala pa naman kaming relasyon nun ng TL ko. Doon na ako naguluhan. Hanggang sa naisip ko na ipalaglag ang bata. Kasi magulo na isip ko at ang tanging gusto ko na lang ay ayusin ang pamilya ko. January pala nag-resign na ako. Sinusuyo-suyo ko ang asawa ko. Lahat ginagawa ko. Nalaman ko, may mga kachat na pala siya. May plano pala mag-abroad. Hindi natuloy yun. Nung pinost ko yung babae. Sa February, bumalik siya dito. Lagi siyang umuwi dito para matulog. Naging okay kami until Valentine's. Tapos naganap siya nung okay kami hanggang birthday ko until April 9. Nagpunta kami kay Papa. Nalasing ako. Nabasa ko sa Telegram na may swimming sinasabi. Banding. Nabaliw ako. So nagchat ako sa supervisor nila. Namura ko. Sabi ko, huwag niyang isasama yung asawa ko sa mga ganong kalandian. Hindi ko alam. Natakot pala ako sa sarili kong multo. Gawa ng anxiety at depression sa nangyari noong mga nakaraang buwan. Nagalit ang asawa ko at umalis siya ulit ng bahay. Naging toxic kami for whole April. And now, medyo okay na kami. Pero hindi na ganun. Lagi na siyang tahimik. At laging sinasabi sa akin na masanay na ako na mabuhay na wala siya. Saka, huwag ko na siya masyadong mahal. Sobrang hirap kasi until now, hindi ko alam anong status na. Umuwi siya dito para matulog pero hindi ko magalaw yung account niya. Yung sakit na nagawa ko sa kanya, ako ngayon na feeling ko may kalokohan siya. Lahat na pag-aasikaso, pagmamahal, ngayon ginagawa ko. Paglilinis ng bahay, ginagalingan sa sex, nasatisfied lang siya. At huwag gumanti na maghanap. Nagugulahan na po ako. Minsan gusto ko magpakamatay. Dahil kahit anong gawin ko, hindi na magbabago yung mga bagay